Good evening, sir. I am John Robert Icaontoy. I am Angelito Arbol and And your name, sir, is... Let's level Bigares. And where are you staying at now, sir? Um, I'm currently staying here in Nakawarawa, Ichumi, Saitama desu, Japan. The purpose of our studies is for us to the culture of the workplace. You, a professional who experience a diverse culture from the Philippines and also from Japan, we want to know the difference of the culture and how the workplace. Let my classmate give the purpose. ask the first question. Okay, so we have prepared, sir, a set of questions. So I will ask now the first question. So the first question is, how does the culture of your country influence the way things are done in your workplace? Can you give us a specific example, sir, of a workplace practice that reflects your country's culture? Eh, so, alam naman na, na ang Pilipino naman talaga ay masigasig, lalo na sa trabaho, di ba? So yun, dito kasi sa Japan, ang trabaho ko ito, mabilisan. Mabilisin din naman sa Pilipinas. Iba kasi, yung na-experience ko dito is, pag nagtatrabaho, ang bibilis nila. Yung kumbaga, walang masasayang na oras. Sa atin kasi pwede ka pang pwede ka pang lumabas. Dito, di na. Kaya tuloy-tuloy. Yung nag-reflect lang na culture dito is, yung pag kailangan tutulog Pilipino tayo. Yun yung nakasanayan natin. Okay. So, yun lang po ba, sir? Yun lang. Yun lang yata sa ngayon. Okay, sir. Yes. Number 2, the second question is, what are some common communication styles in your workplace? So, ano po ba yung mga ginagamit yung salita sa inyong workplace po? How do these differ from what you might expect in a workplace in Japan? Have you encountered any communication challenges due to these differences? So, marami po ba kayong hindi magkaintindihan dahil sa, you know na po, yung mga language niyo? Ganyan. Oo, isa yan dito sa Japan. Isa dito yung number 1 talagang problema dito is language barrier, di ba? Alam niyo naman yan. Kasi hindi tayo Chinese people, hindi tayo Japanese people. Kaya nga, yung isa dito, pag di na talaga alam namin yung sasabihin, magiging pepe ka na. Magiging action na lahat. Yung kumbaga, gagawin ko to, gagawin ko yan. Kasi nga dito, kahit i-action mo lang yan, kahit konti, alam na nila yan. Kaya nga dito, sa atin kasi yung study tayo ng English. Lalo na, maalam tayo sa English, pwede tayong pakunti-kunting English. At mabilis din naman tayo matuto. Katulad ko, I've been here for like 10 months, and then sa 10 months, nakakapag-communicate na ako ng maayos. Hindi naman maayos, kunti lang. Pero, may mga in times talaga na di na kaya. Kasi masakit na sa ulo, di ba? Yun. Doon na papasok yung galawan moves. Action speak louder than words, kumbaga. Yun. O, di ba? So, yun lang yung may sasagot ko sa tanong na yun. Okay, sir. So, salamat po, sir. So, next question po, sir, is ano po ang have you number 3 na tanong? Have you ever experienced misunderstanding or difficulties at work due to cultural differences? So, nakaka-experience ka pa po ng
kanang mga misunderstandings or mga difficulties po due sa inyong differences sa culture sa inyong work po? Marami. Actually, marami. For example, dito kasi sa Japan, ang kultura kasi natin sa Pinas is, di ba, matulungin tayo. Mahilig tayong tumulong kahit di naman sinasabi sa atin. Kung kusa na lang tayong tumutulong at kusa na lang tayong nagbibigay. Yun, doon lang papasok yung mga misunderstanding o kung tinatawag yung cultural differences. Kasi dito sa Japan, pag hindi ka sinabihang tulungan mo ko ng ganyan, magagalit at magagalit sila. Kasi iniisip nila na di mo na kaya, parang ulyanin ka ng tao, kumbaga. At kapag kasi dito, pag may ibibigay ka, hindi nila tatanggap yan. Nahiya sila. Kasi nga, parang nasa kultura nila yung pag meron kang matanggap na tulong man o mga regalo ba yan, yung intip nila, nadudublehin mo yung mga ganun. Kaya, ayaw nila, parang mahirap silang sa kanila mag-commit. Kasi nga, yun yung kultura nila. At isa pa, actually madami sa trabaho. Sa misunderstanding lang. Pero yung number one talaga yun. Sa cultural natin. Okay, sir. Okay, yun lang po ba? Oo. Pero meron po ba kayong mga taong na mga Hapones po or Japanese na naka-interact po na namimigay din or meron din silang team sa atin na culture nga nagbibigay sila or tumutulong kahit ay kusang tumutulong po, ganyan? Meron. Or, Oo, pero, yan meron. Meron naman. Kaya nga pero lang, mostly po, ganun. kailangan mo muna maging close sila. Hindi yung ano pa lang natin, meet pa lang natin mga isang araw, 2 araw, 3 araw. Wag mong gagawin, masisira ang buhay mo. Yun. Kumbaga, yung close na kayo, pag sinabihan ka na, hindi mo yung tawagin na ganyan. Dito kasi, pag sinabihan ka na pwede mo na akong tawagin, sa una kong pangalan, for example, my name is Ken Slim Belito. Kasi, apelyido. Pag sinabihan na kita, pwede mo na akong tawagin na dati first name ko. Kumbaga, close na tayo. Yun. Yung magkaibigan ba? Yun yung ibig sabihin. Okay. So kapag tinatawag Kaya, na po ang tinawag ka na po ng first name mo is inspose na po kayo ng isang tao. may permission ka na. Okay. To communicate casually. Hindi formally lang. Dito kasi, nagkaroon yung culture nila dito sa maging magalang sa tao. Yun. Kasi dito sa Pilipinas, kapag kahit isang araw mo lang kilala, friend na kayo. Yun lang yung Okay. yun yung pagkaiba natin. Yung feeling close na agad. Kahit kung beses pa. Kahit kung nang pagkita. Mas. Okay, so, pwede ka bang... Ito na po. Yan na po ba? So, next question, sir, is... pwede ka po bang magbahagi ng personal experience mo po kung saan ang kaibahan ng kultura ay kanang na-impact sa pagtrabaho niyo po? At ano pong natutunan niyo sa mga experience na yun po? Yan. Isa yung natutunan ko dito is yung talaga, moral. Tapos, ang values dito kasi, ang bigas. Ay kumbaga, kailangan mo talagang alin at ma-adapt yung value dito. For example lang na, yun, yung mga sinasabi ko na, mga experience at mga interaction na ginagawa dito. Kailangan mo talagang i-amend or sundin, lalo na pag rules.
Yun. At isa, oo, yan. Rules is rules kasi dito. Kung sa Japanese pa, ruru ga ruru desu. Rules is rules. So, kailangan mong sundin ang bawat rules dito. Kahit nga, bawal kang dumura. At kung saan, kung may sakit ka, magmask na. Yung mga ganun. So, isa din dito, ang nakasanayan sa workplace. Kailangan na marunong kang makibagay. Yun. Marunong ka talagang makibagay sa trabaho mo. Kasi kung yung mentalidad mo na ayaw ko na, wala yan, basura yan dito. So yun, dito ko na lang din na-experience kung paano mahalin ang isang trabaho. Oo, maraming trabaho dito sa Japan. Hindi mo makukuha agad ang katrabaho. Kasi maraming iba't iba din kasi yung attitude ng mga ano dito. Hapon. Madali silang magalit. Yun. So, Okay. interaction sa di ba? Minimot ka. Kasi ito na yun ginagawa mo. Sa pag palagi na lang, ulit-ulit na lang na ginagawa natin is may kalalabasan talaga at then yung magiging reference or experience mo sa buhay hanggang ulo mo na yan madadala. Kasi nga, value is value. Yun lang yung ano. Okay po. Okay. Panglimang question po is, Last question. what strategies have you or your coworkers used to adapt to a potentially diverse workplace environment, considering the cultural backgrounds of everyone involved? So, ano po yung mga strategy na gamit niyo po upang makag-communicate or sa mga audience po o kahit yun na kung ano ang mga background ng cultures nila? So, Stress na eh. Unang-una sa lahat, bago luto kong sa oo. Ay, so, hira na lang yung mga sign ko. Nagka-Japanese na lahat. At isa pa, may tatlo ka kasi yan. Sa language kasi nila, may tatlong kakaiba yan. Katakana at kanji. Number na, hirap sa tatlong yun is yung kanji. At isa nun, ang dalawa dun, madali lang din naman. Pwede mo bang makuha ng one month makukuha mo na yun. Isa pa, pag pupunta ka dito, ihanda mo sarili mo na maging polite ka sa mga tao. Kahit, kasi sa kunting mali o sa kunting kahit bump ka lang ng tao, parang mahihiya ka kasi nga. Paniture yung mga hapon na yan. Yung yuyong na lang sila. Dapat yun. At isa din, research din bago pumunta. Huwag yung punta lang ng punta. Kahit zero knowledge sa punta niya. Yun yung nakakatakot. Sa experience, ano ko lang, marirecommend ko. Oo. Research talaga. Bago ka lumusok sa isang lugar na di mo nakasanayan. Yun yung ibig kong sabihin. okay. Wala na ba? Meron pa? Iba dyan? Wala na po. Itanong po kayo. Ano? Yun na po ang Oo nga pala, pasingit. Pasingit lang pala sa huling question. No? Being Pino kasi, is na yung ano ko, may recommended strategies din ako na pag pupunta ka dito at kung gusto mo naman maka-adapt sa kultura ng Hapon is yung mentalidad mo palitan mo na ng paghihapon yung kung ano yung galaw, kung ano yung makikita mo sa isang Hapon or Japanese people or Nihonjin, igawin mo. Ika nga, di ba? Practice makes perfect.
Noon na di ko din naman kasi alam niya. Hanggang sa natuto ako. Hindi ako yumo-yumo doon. Noon, di ako yumo-yumo ulo. I never bow before to Imas. So, pagpunta dito, para kang ano, di ba? Para ka ng sigago. Nagkaganon-ganon ka na, oh. Kung saan ka na lang naka-bow. Oo, totoo yan, para ka ng pato. Pero, may malaki kasing ibig sabihin. Respeto sa bawat tao kasi dito is malaking bagay na yun. Kaya kung ano yung ugali mo sa Pinas na basagolero, naku, huwag na lang dalhin dito. Di ba? Mabagbago ka talaga dito. Ay, yan lang po. Ay, So, ano po, yung pag-isip niyo po ay ganang baguhin niyo po at kapag pupunta ka po dyan, you recommend na we will change our mindset into being a Japanese person na po. So this. To easily adapt the environment and culture of the Japanese people. Okay po. Kasi apat yung ano dito din eh. Weather dito, apat. So magkaiba din yung mga attitude nila dito pag apat yung weather. May tuyo, may mabait na weather, gano'n. Parang gano'n. So kaya, yun nga. Ano na lang dito. Huwag lang yung pera-pera. Try lang din natin na magbagay sa mga hapon. Yun lang. Okay po. okay po. Thank you, sir. Okay, yun lang po yung podcast namin, sir. We are very thankful for that time that you have given us. Thank you, sir. And that would be all sa interview. Arigato gozaimasu. Arigato. Salamat din para sa inyo. Thank you, sir. Arigatou gozaimasu. Yeah. Arigatou gozaimasu. Diba? Bye. Yan eh. Hoy.